Wikahon B. Ang Wikahon B ay koleksyon ng mga babasahin at mga gawain na inilabas noong 2013 bilang paraan ng pahagdang pagtuturo sa Filipino. Ito ay idinisenyong maging epektibo at kawili-wili para sa mga batang independyente ng nakapagbabasa, may mayaman ng bokabularyo at pag-unawa sa mga binabasang teksto, at nagpapamalas ng kritikal na pag-iisip sa pag-unawa sa kanilang paligid. Naaangkop ito para sa mga batang mas bihasa ng magbasa, karaniwang nasa edad 8 hanggang 12, ngunit maaari itong gamitin ng mga mas bata o mas matandang mambabasa. Maaari itong gamitin ng may kasamang gabay o ng independyente para sa mga sesyong pagpapayaman o remedial. Sumusunod ito sa pagtuturo ng wika na nakaangkla sa panitikan at maaaring gamitin bilang natural na lunsaran sa pagpapalawak ng bokabularyo at pag-unawa sa binasa. Ang konteksto ng mga seleksyon ay nakatutulong para maging mas makabuluhan at mas maunlad ang iba pang domain ng literacy tulad ng kung ikukumpara sa Wikahon A, ang mga seleksyon sa Wikahon B ay may mas mahahabang pangungusap at mas malalalim na salita. Mas mahihirap din ang mga gawain at may mas malawak na pagtalakay sa paksa at akdang binasa. May 8 kategorya sa Wikahon B na nakapangalan sa mga puno. At ang bawat isa ay may 10 babasahing nagtatampok ng mga temang umiikot sa karanasan, kasaysayan at kulturang Filipino. Nakaayos ang mga sanaysay sa pagtaya ng UPAH Fitri System at sa akmang edad na mga konseptong ginamit. Sinusukat ng sistemang ito ang readability gamit ang pagbilang ng salita, pantig ng bawat salita, bilang ng natatanging salita, at mga pangungusap. Pagkatapos ng babasahin, mayroong mga gawaing sumusukat sa kakayahan ng mga mag-aaral. Layunin ng talasalitaan na magturo ng bagong salita at kahulugan at matulungan ang mag-aaral na maiugnay ang sarili sa tekstong binasa. Ang pag-unawa sa binasa ay sumasaklaw sa 5 antas ng pagtatanong at nagbibigay daan sa mga mag-aaral na higit na maunawaan ang binasa sa pamamagitan ng paggamit sa iba't ibang kasanayan sa pagbasa. Ang pagsulat ay may layuning tulungan ang mga mag-aaral na magsanay sa pagsusulat sa Filipino at hikayatin sila na malinaw na ipahayag ang kanilang mga iniisip, damdamin, at ideya. Bawat kahon ay may 2 kopya ng sanggunian ng tamang sagot at may 5 kopya ng bawat seleksyon. Para sa mga tanong o gawain na open-ended, responsibilidad ng guro na suriin kung ang sagot o output ay angkop sa paksa ng babasahin. At ang marka rito ay hindi kasama sa pangkalahatang marka ng mag-aaral. Nasa loob din ng kahon ang gabay para sa guro para sa wastong paggamit. Sa likod ng gabay para sa guro, matatagpuan ang nakalaang 3 seleksyon at mga gawain para sa paunang pagsusulit. Ang puntos mula sa paunang pagsusulit ang magtatakda kung saang kategorya magsisimula ang mag-aaral. Maaari namang gumamit ng isang kwaderno para sa talaan ng sagot ng mag-aaral.